Maraming tanong, maraming sagot, maraming haka-haka at maraming mga katha. Nagsasalimbbayang mga paliwanag, gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal. Ang sagot ng Biblia. Gaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay, sa palatuntunan ito na ang kabanal-banalan, ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinamagatan po nating ang sagot ng Biblia. Magandang araw po sa inyo lahat. Muli pong sumasa inyo ang portion ito ng ating palatuntunan, ang kabanal-banalan. Ngayon ay nasa segment po tayo na pinamagatang ang sagot ng Biblia. Pinag-aanyaya po namin sa ating mga kaibigan na nakasubaybay at sa mga bago nating mga subscribers, bago nating mga naka-tune in, na kayo po'y lumahok, sumama po kayo, participate po kayo dito po sa ating talakayan sa pamamagitan po ng pagpapadala ng inyong mga messages sa ating pong mga text lines. Gaya ng mga sumusunod, mababasa po natin, mapapanood po natin sa ating mga TV screens kung kayo po ay nakasubaybay dito po sa ating mga social media pages. 0927-140-3782, 0927-140-3782, 0909-555-5009, 0909-555-5009, 0991-419-2027, 0991-419-2027. At ang ating official website naman ay mostholychurch.com, www.mostholychurch.com. At na-mention po kanina, ang ating social media pages ay ang mga sumusunod. Dito po nyo mas ma-appreciate on a grander scale. Ika na ang pagtuturo po ng palatuntunan ito dahil personal nyo pong makikita ang mga lingkod ninyo na meron pong presentation din ng mga materials gaya ng mga Bible verses. Ito po ating Facebook media page, MHC Media. So sa pagbukas po ng inyong FB o Meta account, i-type nyo po sa search bar MHC Media or ang Kabanal-Banalan. Sa YouTube naman or YouTube, i-type nyo po The Most Holy Church. Ang programa ito, especially itong programa ito, ang Sagot ng Biblia, mapapanood o mapakikinggan nyo po sa Himpilan DWBL 12:42 tuwing Sunday po yan from 4 to 5 in the evening. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid-kapatid na Gabriel, Brother George Quinino. Kasama po natin sa paglilingkod nito, of course, ang ating punong anchor nitong ating palatuntunan, ang kapatid na Usual, kapatid na Danilo Francisco. Salamat po, kapatid na Gabriel. Opo. Salamat din po, mga giliw naming taga-subaybay, sa inyong patuloy na pagsama sa amin at pagpapahintulot na kayo ay mapaglingkuran namin sa ganitong paraan. Siyempre, nagpapasalamat po tayo lalo na sa Diyos na gumagabay sa atin upang ang inyong tanong ay masagot sa pamamagitan po ng Biblia. Okay. So, ang format po natin, we are playing video clips ng mga nagtatanong po sa ating in person. Of course, hindi po natin dinidiscount yung mga nagpapadala pa rin sa ating mga text lines. You may do so then, you may post comments dun po sa ating mga social media pages. Tuloy pa rin po yun. And for now, subaybayan po natin, panoorin po natin ang mga katanungan ng ating mga kaibigan. Ako po, si Lucia Saulan. Ano po ang pagkakaiba ng Bible ng Iglesia ng Diyos at ng Katoliko? Mahalagang tanong yan, no? Opo. Ang totoo, kung ang tinutukoy niyang iglesia ng Diyos tayo, wala naman tayong sariling Biblia. Pero kung ang itinatanong niya ay yung Biblia ang ginagamit natin, saka yung ginagamit ng Katoliko na palagian, ang pagkakaiba po noon, merong karagdagang aklat, 11 na aklat. 11. Yung- Yung Paris pa nga, kapatid na Usual. Opo.
yung aklat na o Biblia ang ginagamit ng Katoliko na ang tawag doon ay Deuterocanonicals Yun. and the apocryphal books, mga dinagdag. Deutero, ibig sabihin, pangalawa, Opo. na canon, kaya nga canonical. So meron ng establisadong canon. Ma-mention lang ko natin, Opo. usual, na ang canon yung po measuring stick, ibig sabihin standard, na kinalaunan, yun ang kahulugan nun. Meron Opo. na iset na standard. Pagka na-meet yung standard na yun po yung acceptable na aklat, ika nga, as far as the Bible canon is concerned. Para po sa Iglesia ng Diyos, sa Banalang Iglesia, ang accepted, and this is universally accepted din, kapatid Opo. Michelle, yung 66 books. Opo, ito po yun, yung ganito. Opo. 66 books. Kaya lang, yung ginagamit ng Katoliko, Opo. may Hindi po karagdagan. ito. Opo. Yung 66 na ginagamit po natin, 39, mula po dun sa kasulatang Hebreo, mas popular sa kilalang Old Testament. Then additional is 27, yung pong kasulatang Griego naman, o yung New Testament. And this combined, ang tawag ko nga, 66 books of the Scripture or of the Bible. Yun ang pinagkaiba. Bakit? Sabi nga ng iba, bakit magkaiba kayo? Bakit yan ang gamit po nila? Nasa sa kanila po yun. Desisyon po nilang gamitin yun. Lamang, kailangan din tayong sumagot. Bakit 66 books? Pati na rin, At hindi na natin na tinanggap o inayunan yung Katoliko na meron pang karagdagan bukod dun sa 66. Opo. Ang paliwanag po ay nasa Biblia rin. Opo. Basahin po natin. 34:16 ng Isaias. Ang wika ho dito ay ganito: inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Yan. Yun pong dumaan sa panukat para masabing ang 66 na aklat ay siyang Biblia o mga aklat na pinagsama-sama na pinamagatang aklat ng Panginoon ayon kay Propeta Isaias, yun po ay kumpleto na. Opo. So, ibig sabihin ng kumpleto, hindi mo pwedeng dagdagan, hindi mo rin pwedeng bawasan. Yun ang sinasabi. Yun ang ipinakikilalang aklat ng Panginoon, yun po ang aming sinusunod. Opo. Hindi na po kasama dyan yung gaya ng nasabi na po namin, yung 11 aklat, nandyan po yung Judith, yung Tobit, yung Baruch. Una at pangalawang Makabeo, Opo. Bel and the Dragon. Po. Yun po, kapatid na Yoshel, siyempre, pinangahawakan ng ating mga kaibigang Catholics, nasa sa kanila po yun lamang, mismo sa kanilang pahayag. Bakit nila ginawa yun? Ano ang batayan po nila? Based on their own admission, sinasama po kasi nila yung tradisyon. Yun. So, yung tradisyon, hindi usaklaw yun ng canon. Pagka tradisyon, syempre, nakasanayan lang, salit-saling sabi. Ika nga, hindi natin downplay yung historical value ng ibang mga aklat na ito, gaya ng una at pangalawang Makabeo na karaniwan nagkukwento tungkol sa revolusyon o rebellion na tawag nga yung Maccabean Rebellion. Yung mga Hudyo na lumaban po yan sa mananako. O, hindi natin minamaliit po yun. Pero yung doctrinal value, dun tayo importante. Hindi natin dinidismiss sila as mere na hindi talaga dapat sinama. Basta. Hindi ho tayo ganun. Basta. Siguro, sabi nga natin, it has historical value. But, as far as doctrinal value is concerned, hindi ho pwede isama. Say, for example, yung turo tungkol sa pagkakaroon ng purgatorio. Ini-imply po yan ng isa sa mga aklat yan ng pagkakaroon ng purgatorio, ang pananalangin, pagtawag sa mga patay. Samantalang ito, malakong panahon dito sa ating palatuntunan, tinatalakay po natin, last episode lang, di ba? Opo. Na karumal-dumal sa Diyos yung ikaw ay manawagan, makipag-usap, sumangguni sa mga patay. So, doon pa lang, kaibigan, mga kilyo naming mga taga-subaybay, meron siyang
doctrinal infirmity o meron siyang contradiction sa doktrinang establisado na sa Biblia, hindi siya talaga pwedeng isama. Hindi siya kasintimbang ng nasa 66 na aklat. Opo. Kaya hindi po kami gumagamit ng mga idinagdag na yon na siyang pinagpasyahan ng mga gumagamit niyan para po sabihin yan ay naaayon sa Biblia. Dahil sa tinuturo ng banal na kasulatan, yung mga karagdagan, marami po doon ay labag sa Biblia. At lalong-lalo na po, may bilin po ang banal na kasulatan ng Panginoon pagka po meron ng estabilisado na 66, pagka ito po ay dinagdagan pa natin, ay sabi nga po, kumpleto na, sabi ni Propeta Isaias, pag dinagdagan pa o kaya ay binawasan, kasalanan na po yun sa Diyos. At yun ay mababasa natin sa Apokalipsis. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng kasulatan. Ito yung babala ng pag-ibig. Ito, kaibigan. If you go beyond the 66 books na establisado na, sabi niya, na Yusel, narito ang nasa Apokalipsis 22 at 18. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, referido sa Biblia, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. O yan, kasalanan po ang pagdaragdag. Hindi naman din pwedeng bawasan, kapatid na Gabriel. Tuloy natin ang pagbasa. At kung ang sino man ay mag-alis, ayan, sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. O yan, hindi pwedeng dagdagan, lalong hindi pwedeng bawasan. Kaya sa amin pong pananampalataya, sapat na po yung 66 books na pinagpasyahan ng binigyan ng Diyos ng kanyang espiritu upang mapagsama-sama yung 66 na aklat at ipahayag na ito ang mga aklat na magkakasama upang ipakilalang aklat ng Panginoon ang maging mapangahas para po dagdagan o kaya bawasan kasalanan po sa Diyos. Klaro po. O sana yan ang maunawaan po at dumating nga ang pagkaunawa sa inyo, ating kaibigang si Miss Lucia Saunan ng Nabotas. Na maayos na ho kayo dyan sa Nabotas na sa mahabang panahon binabaha po yung lugar na yan. Na naman. Kahit huyata, hindi bumabagyo, bahain talaga sa Nabotas. Anyway, salamat po sa inyo, sister. Next question po, buhat po kay Ginoong Noel. Ako po si Noel magbabasa. Bakit po ba bawal kumain ng dugo ang mga taga-iglesia? Ano po ba mangyayari? Ako po si Dennis Tolan. Ang pagkain po ba ng dugo ay bawal at ako'y nakakain nito, mapapatawad pa po ba ako? Dalawang question, similar. Dalawang tao, similar po yung kanyang question tungkol sa pagkain ng dugo. Opo, yung isa sa nagtanong, bakit daw sa mga taga-iglesia bawal ang pagkain ng dugo? Ang totoo po, hindi lang sa iglesia, bawal po ang pagkain ng dugo sa lahat ng tao. Sa ating lahat ng mga tao, ibinawal po ng Diyos na kainin ang dugo. At yan nakasulat po at mababasa natin sa Biblia. Pakinggan po ninyo. Sa Deuteronomio 12:22 hanggang 23. Kung paanong pagkain sa maliit at malaking usa ay gayon kakanin. Ang marumi at ang malinis ay kapwang makakain yaon. Lamang ay pagtibayin mong hindi mo kakanin ang dugo, sapagkat ang dugo ay siyang buhay, at huwag mong kakanin ang buhay na kasama ng laman. Yan, napakaliwanag Yan iniuutos ng Diyos sa lahat ng tao. Pagka po tayo'y magpapatay ng hayop, ang kainin lang natin yung laman. Huwag po nating isama sa kakainin yung dugo. Ang paliwanag ng Biblia, hindi dahil ikay iglesia o kaya hindi kay iglesia, kundi ang dahilan dahil ang dugo ay buhay. Yun po ang dahilan. Hindi po kasama
sa dapat nating kainin ang dugo dahil ang dugo ay buhay. Kaya bawal pong kainin ang dugo. Ang totoo, yan utos mula pa ng una, hindi pa man dumarating ang bayang Israel, nung una pa man, ibinawal na po yan. Kaya hindi po ito ipinapahintulot ng Panginoon na kainin. Ngayon, baka itanong ninyo, ano ba kaiba nun? Bag sinabing ang dugo ay buhay. Tingnan po natin ang paliwanag ukol sa bagay na yon. Ito sa Mateo, sa 1:25. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay kung ano baga ang inyong kakanin o kung anong inyong iinumin. Kahit ang sa inyong katawan, kung anong inyong darampin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Yan ang paliwanag. Ang dugo, buhay. Yung ginagawa ng iba, kinakain yung dugo. Inihahanay sa pagkain. Sa Panginoon, ipinapakita po sa atin, ang dugo ay buhay. Mas mahalaga yan kaysa sa pagkain. Huwag nating ihanay lamang ang dugo na kalebel ng pagkain. Mahalaga po ang dugo. Ang dugo ay buhay. Mas mahalaga kaysa sa pagkain. Kaya nilalabag natin yung kalooban ng ating Panginoon pagka po ang dugo ay ating kinakain. Kaya sinabi po na mas mahalaga ito kaysa sa buhay. Kaysa sa pagkain. Ngayon, bakit naging mahalaga ito kaysa sa pagkain? Ayon sa pagpapaliwanag ng Biblia. Tingnan po ninyo. Levitico 17:11. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. At aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Yan. Ang dugo, napakalinaw. Di ba? Hindi talaga magagawa ng pagkain yan, natubusin ang kaluluwa. Ang makatutubos sa kaluluwa, ayon sa nakasulat, dugo. Mm-hmm. So, ang pagkakagawa ng dugo, purpose talaga niyan. Kaya yan ay sinasabing, pag nananalaytay ang dugo sa iyong katawan, tumadaloy, buhay ka. At ang purpose din ng dugo, even in the times po ng mga Hudyo, sinasabi ang gamit talaga ng dugo, hindi pagkain Sabi nyo nga kanina, hindi nyo dapat ipantay sa level ng dugo ang pagkain. Opo. Pagkain, of course, yan po ay importante, essential na makapagsustenan ng ating buhay. Kinakailangan natin yun. Pero, hindi dapat ipantay nga sa pagkain ang dugo. Dahil ang gamit nga niyan ay pangtubos, mga kaibigan. So, dito sa atin, hindi dahil kami kabanal-banal ng iglesia, bawal kumain ng dugo. Applicable po sa lahat yan. Sa pagsampalataya po natin, dapat maintindihan natin, hindi talaga binigay na pagkain ang dugo. Kahit nakakain, pero hindi po ibinigay na pagkain. Opo, dahil sa kanyang kahalagahan, kahit ang Panginoon, ang ginamit po sa atin para tayo ay matubos, wala pong iba kundi ang kanyang dugo. Kaya napakahalaga po ng dugo. Pag kinakain po natin yan, ibinababa natin ang halaga. Winawalang saysay natin. Kaya kung nauunawaan po natin ang sinasabi ng Biblia, hindi natin uuriin o ibibilang sa pagkain ang dugo. Dahil ang dapat nating maging tingin, pananampalataya ukol sa dugo, ito po ay higit pa nga kaysa ating buhay. May mga theoretical question yung pangalawang video Yung pangalawang nagtanong si Dale. Ano ba ang epekto niya? Pag nakakain, napatatawad po. Siguro, alam niya, talagang nakalagay sa Biblia. Nakatitig sa kumakain ng dugo, parang walang kapatawaran. Opo. Case to case to talaga yan. May mga pangyayari ho kasi na hindi naman sinasadyang nakakain ng dugo. O kaya sa kawalan ng pananampalataya, nakakain niya ng dugo. Nasa Diyos ang pagpapatawad nun. Pero yung alam na alam niyang bawal, intentional na ginawa. Opo. Diyos pa rin ang magpapasya kung mapapatawad siya kasi direct na utos. Bawal kumain ng dugo. And yet ginawa mo, yun talagang implikasyon yan. Walang pagpapatawad po yan, mga kaibigan.
Pagka sinasadya. Pag sinasadya. Basahin natin yun para madinig ng ating mga taga-subaybay na talagang hindi man pagkain ng dugo. Kasama dyan ang pagkain ng dugo. Pag sinasadya, wala na pong kapatawaran niya. Narito sa Hebreos 26. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Ayan. Sabihin niyan alam na alam natin, bawal. Nauunawaan natin. Pero parang talagang tinutudyo pa natin ng Diyos. Tingnan ko nga kung ano nga mangyayari sa akin. So, ang Diyos. Kaya yun ang ibig sabihin, talata na yan. Opo. Wala nang natitira pa. Ika nga, you have choices sa different kinds of sins. May choices ka ng panghahandog. Kaya nga itong sulat ni Pablo sa mga kapatid na Ebreo, mga kababae niya, kalaman niya. Opo. Sabi niya, ito, kasanayan natin. Pag ito kasalanan, ito gagawin natin. Kukuha ka ng bato-bato, kuha kang kalapati, etc., etc. Pero pag sinadya mo, gaya ng bawal kumain ng dugo, wala kang choice. Walang choices dito. Pagpipilian, walang hain. Walang handog na pwedeng gamitin para ipatawad. Ibig sabihin, walang kapatawaran talaga. Opo. Kaya, yan po yung mahalagang utos. Hindi lang po sa ilan, kundi sa lahat ng mga tao na nilikha. Hindi po ipinahintulot ng Diyos na kainin ang dugo. Salamat po, kapatid na Yushel. Salamat po sa dalawang binatilyo na nagtanong po. Ay, pakinggan natin si Sister Bethwell dito sa ating portion na pinamagatang likhawit naman. Mga likhawit natin. Si Reggie Baluyot from Kapas Tarlac. Siya miyembro ho ng ating special choir o Mana Choir. Pastulan Goshen. A Time of Harvest. Yan po ang kanyang awit. Kapayapaan po sa mga sumusubaybay sa programang Ang Sagot ng Biblia. Ako po si Reggie Baluyot, Choir of Zion member sa loob ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na maglilingkod sa inyo through original songs mula sa loob ng aming church na tinatawag na likhawit. Sa mundong puno ng uncertainty, minsan mapapatanong ka, magbubunga pa ba lahat ng pagod ko? Pero ang totoo, may tamang panahon ng lahat. At kapag ang Diyos ang kasama mo, kahit mahirap ang simula, tiyak na magtatagumpay ka. Ito ang panahon para huwag sumuko, kundi magpatuloy. Dahil ito na, ang time to harvest. Let us all be courageous, let us not be frightened, with the enemy so furious. Our Almighty God, the marvelous, will send His help through His angels to help us with our harvest. To everything there's a season, a time to every purpose under the heaven, a time to be born and a time to die, a time to plant. Now our God will let us reap. Let us all be courageous, let us not be frightened, with the enemy so furious. Our Almighty God, the marvelous, will send His help through His angels to help us with our harvest. To everything there's a season, a time to every purpose under the heaven, a time to be born and
and a time to die, a time to plan. Now our God will let us reap. It's a moment of involvement. We should commit ourselves in preaching the gospel. Now is the time to gather the brethren around the world, to heed the heavens calling. To everything there's a season, a time to every purpose under the heaven, a time to be born and a time to die, a time to plan. Now our God will let us reap. To everything there's a season, a time to every purpose under the heaven, a time to be born and a time to die, a time to plan. Now our God will let us reap, a time to be born and a time to die, a time to plan. Now our God will let us reap. Salamat, brother. Brother Betuel, Reggie. Baluyot ng Kapas Tarlac. Kasunod po, let's watch this video clip. Ako po si Ayesha. May tanong lamang po ako. Bang marami pong relihiyon, lahat po ba sila yung makapagliligtas ng tao? Wala pong relihiyon na makapagliligtas sa tao. Ang makapagliligtas po sa tao, isa lang. Wala pong iba, kundi ang ipinakikilala ng Biblia na ito ang Diyos. At yan tiyakin po natin para po maunawaan natin ang sinasabi tungkol sa kaligtasan. Aklat ng mga gawa 4:12. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. O yan, ang makapagliligtas, walang iba, kundi yung nasa karapatan. Dahil walang ibang pangalan na ibinigay sa tao na sukat niyang ikaligtas. Ibig sabihin, meron talagang nasa kapangyarihan para ang tao ay maligtas. Kaya kung ang tagapagligtas, pasyahan ng sino mang tao ay maligtas, napakaswerte ng taong yon. Pero isang bagay ang tiyak, ang makapagliligtas po sa tao ay isa lang, yung nasa karapatan. Walang ibang pangalan, walang ibang may karapatan, yun ang talagang ibig sabihin. Opo. Pagka sinabing walang iba, tiyak po na ang ibig sabihin nun, nag-iisa lang yun. At kung sino yun, mababasa natin sa Biblia. Tito 2:13. Nahintayin niyong mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Yun, ang nasa karapatan, nasa buong kapangyarihan para gawin ang pagliligtas sa lahat ng mga tao na gusto niyang iligtas, ay maliwanag po. Walang iba kundi ang dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Hindi po magkaiba yung Diyos sa tagapagligtas, kundi yung Diyos, yun din yung ipinakikilala ni Apostol Pablo ng tagapagligtas. Ayon sa kanya, yun ang ating Panginoong Kristo Jesus. Kaya hindi po magagawa ng sino mang tao ang pagliligtas. Ang makagagawa po niyan ay ang tagapagligtas na yun po ay ang nag-iisang Diyos. At sigurado tayo na talagang isa lang ang Diyos. Opo. Dahil yan ay sinabi ng ating Panginoong Diyos. Basahin natin. Propeta Isaias 43:11. Ako, sa makatwid bagay ako, ang Panginoon,
At liban sa akin ay walang tagapagligtas. O, di ba? Emphatic word do yun. Ako. Sa makatwid bagay, ako. There is no other God. Ika nga, there is no other Lord or Master. Liban sa akin, walang tagapagligtas. Yan ang deklarasyon ng Diyos. Mismo. Siya lang ang tagapagligtas. Kaya, diyan malinaw na maintindihan natin, yung nagpapahayag na yan, yan yung ipinakikilala ni Apostol Pablo nang siya'y maging lingkod ng Diyos, nang siya'y maging apostol, ito ang walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. Dahil yung Diyos na tinutukoy ng kasulatan na yun ang Panginoong tagapagligtas, walang iba kundi ang Panginoong Kristo Jesus. Ngayon, paano po matitiyak ng tao na kasama siya sa ililigtas ng tagapagligtas na walang iba kundi ang Panginoong Kristo Jesus? Opo. Basahin natin. Efesos 5:23, Tagalog Popular Version. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo, na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan, at siyang tagapagligtas nito. Yan, yung tagapagligtas ang Panginoong Kristo Jesus. Meron siyang tiyak na ililigtas. Ang tiyak niyang ililigtas, yung ipinakikilalang kanyang katawan. Siya ang tagapagligtas nito. Kaya tayo po, ng mga tao, dapat nating tiyakin yun. Dahil wala namang sino man sa atin na ayaw maligtas, di ba? Opo. Lahat naman ng tao gustong maligtas. Kailangan niyang tiyakin. Bahagi siya nung ipinakikilalang ililigtas ng ating Panginoong Kristo Jesus na kung ipakilala, yun ang kanyang katawan. Kailangan maging sangkap tayo ng kanyang katawan para makatiyak tayo na tayo ay kabilang o kasama sa ililigtas ng Panginoon. At yan talagang kailangan nating tiyakin dahil yan ang nangyari ng una pa sa panahon ng mga apostol. Basahin natin. Ito po sa Acts 2:47, King James Version ng Biblia. Gawa 2:47, ang salin po'y King James Version na isinalin po natin sa wikang Tagalog. Na nagpupuri sa Diyos at nagkakaroon ng kaluguran sa lahat ng mga tao at araw-araw ay idinaragdag ng Panginoon sa iglesia ang gayong dapat maligtas. Oh, maliwanag, di ba kapatid na Gabriel? Yan po ang sa malaong panahon, kapatid na Yushel, ang misconception nila sa ginawa ng Diyos ng siya pumarito. Kahit na anong iglesia, basta tumatawag sa Diyos, yun yung absolutely na maliligtas. Sinabi ditong klaro, hindi ganon. Opo. Na yung iglesia lamang na itinayo ng Diyos, na doon niya sinasama, doon niya dinaragdag. Hindi ibig sabihin nagdaragdag sila ng iglesia, basta tumatawag din sa Diyos itong mga to. Ligtas sila, hindi. Doon, tiyak ng mga panahon na yon, yung itinayo ni Kristo na doon nangaral ang mga apostol, doon nadagdag ang mga kaluluwa, yun ang tiyak na kaligtasan. Tatandaan ninyo, ang iglesia na itinayo ng Panginoon, ng unang-unang mga miyembro niyan, mga apostol. Yung mga patuloy na napaparagdag doon, yun yung mga ipinakilalang mga Kristiyano ng una. Yung kabuuan nun hanggang sa kasalukuyang panahon at yung mga idinaragdag doon sa kalipunan yon, yun yung sinasabing sangkap ng katawan ng Panginoong Kristo Jesus na kanyang ililigtas. Kaya yun ang dapat po nating hanapin. Tama po, walang relihiyon, walang church na makapagliligtas sa kanino mang tao. Ang makapagliligtas po isa lang, ang Panginoong Kristo Jesus. At dahil siya ang tagapagligtas, ayon sa kanyang pasya, lahat ng dapat maligtas, idinaragdag niya sa itinayo niyang church. Ang unang inilagay, mga apostol, mga unang Kristiyano, at ngayon, dun pa rin po niya inilalagay sa kalipunan yon na dun po natin dapat pagsikapan, hilingin sa Diyos na mapasama tayo, makilala natin yon para tayo man ay tumanggap ng pagliligtas, ng tagapagligtas na walang iba kundi ang Diyos na si Kristo Jesus. So yung tanong po ng ating kaibigan, hindi natin minamalit yung iba. Sincero kanilang intensyon.
na gusto nilang magligtas ng marami. Kita natin, matutuwid pa nga mga tao ito na kesyo sila gumagawa ng mabuti, very charitable, nagtatayo pa ng mga institusyong pangkalusugan. Napaka-noble ng kanilang ginagawa. Marami tayong nakikita yung model yun. Pero, kung Biblia ang pag-uusapan natin, isa lang hindi yun ang tinitingnan. Although we commend yung ginagawa nila, tulong nga yun, pangkalusugan, ospital, biro nyo yun. Maraming natutulungan sa pamumuhay, sa buhay na ito. Pero ang focus po natin ay kaligtasan. There is only one church established by God. Kaya nga sabi ni Kristo, if I may quote lang, kapatid na Yusel, itatayo ko ang aking iglesia. Ang intention talaga niya, one church lang. Doon, maliligtas ang mga tao sa isang iglesia lang na kanyang itinatag. Opo. Para po yan ating masampalatayanan talagang napakahalaga na yung ginagawa po ninyo. Lagi kayong sumusubaybay sa ganitong programa at hilingin natin sa Diyos, lubos nating maunawaan, masampalatayanan upang gaya ng mga unang lingkod ng Diyos, tayo man ay kasama o makasama sa mga idinaragdag niya sa kalipunang ito at magkamit tayo ng pagliligtas niya na tagapagligtas. So, salamat po at sana po masampalatayan na natin ang katotohanan ito. Opo. Kasunod pong video, si Binibining Rina Merino ng Parada, Valenzuela City. Hindi po ba kasalanan ang pumatay? Bakit po maraming tao ang pinatay o pinapatay ang Diyos sa lumang tipan? Katulad po ng panahon ni Propeta Eliseo, marami pa pong bata ang mga pinatay. Very good question. Talaga pong may utos ang Diyos na huwag papatay o inutusan ng Diyos. Sinabi yan sa 10 utos na huwag papatay. Inutusan yung mga tao o binawalan ng mga tao na pumatay. At yan nananatiling kautusan hanggang sa panahon natin, bawal tayong pumatay ng ating kapwa-tao. Tatandaan ninyo, yun po ay kautusan sa ating mga tao. Pero, yung mga pangyayari, katulad ng una, na inutusan ng Diyos. No? Opo. Yung Diyos na nagutos na bawal pumatay, siya rin yung nagutos. Napatayin yung mga dapat patayin. Opo. Importante maintindihan natin yan, no? Kasi yung konteksto kasi dapat nating unawaing mabuti. Okay, given nga, bawal pumatay. Especially, yung talagang tinutukoy sa 10 utos na bawal pumatay, yung murder Opo. Yung papaslang ka ng walang kama. Talagang ang intention mo ipatayin siya na may kasamang deception, may kasamang katusuhan, yun nga, deception, tusok ang papatay. Ito, may purpose yung pagpatay. Mga kaibigan, ang klaro nang nangyari, sinitas nung ating kaibigan Binibini, yung pagpatay doon sa mga bata. Hindi sila talaga batang paslit, kundi youthful po ito na nakakaintindi na, nakakaunawa Na tinutokso si Eliseo. tinutoy si Eliseo na walang buhok. Kalbo. Yung diniretso nyo kalbo. Nilalait po siya sa kanyang anyo. Masama ho yung Bagaman alam nila na si Eliseo ay propeta ng Diyos. na hindi talaga paglapastangan sa kanyang pagkatao o anyo, kundi ang nalalapastahan po talaga sa kanya yung kanyang pagiging sugo o propeta ng Diyos. Kaya sukdulan na talagang ipinapatay yung mga bata. Opo. Marami namatay doon dahil may nagbaon 2 osong mababangis. 42 of them out of 200, tanda ko, ang napatay. Yun ho, meron nung tiyak na intensyon. Bakit nga niya? Mababasa natin sa Biblia, digma, patayan. Di ba? Yun talaga with purpose. Nung panahon na yon, kailangan mangyari yun dahil, lalo na sa mga Israelita, pagka sila papasok sa mga bansa na sabi ng Panginoon, dadaan kayo dyan habang dinadala ko kayo doon sa lupay na ipinangako ko sa inyo sa Kanaan. Lipulin nyo lahat. Lipulin nyo lahat. Kailangan gawin dahil may epekto po yan sa kanilang pag-i-establishan ng kanilang identity bilang bayan ng Diyos. Samantalang nabubuhay pa yung mga yon, yan ay hadlang sa kanila
sa pagtatatag ng kanilang patrimonyo bilang isang bayan ng Diyos. May purpose ho yun. We're not saying ginajustify. Baka pagkamalan ginajustify, ganun pala kayo, sumasang-ayon kayo sa pagpatay. Hindi po. Actually, mabasahin natin mamaya sa talata, hindi ho saklaw ng kautusan ng Diyos eh. Kasi sa Kanya yung buhay. At may buong karapatan siyang bawiin ang buhay ng sino man. Because He is the creator of life. Of course, He has the full authority to claim it back. Pwede niyang bawiin yan. Basahin natin para masundan. Deuteronomio 32 at 39. 39. Tingnan ninyo ngayon na ako sa makatwid bagay, ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay, at ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling. At walang makaliligtas sa aking kamay. Yeah. Ay, talagang nasa kapangyarihan ng Diyos yan. Yung utos niya na huwag kang papatay, utos po yun sa tao. Hindi nasasaklaw nun ang Diyos. Ngayon, ang Diyos ang nagutos, patayin niyo yung mga taong daratnan nyo doon sa lupain ng Kanaan. Kasi ang layunin nun, para hindi sila maakay nun sa pagkakasala sa Diyos tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. Yung mga nanunuya kay Eliseo. Sukat ba naman kahit ba kalbo? Ibig sabihin mo. Opo, sasabihin nyo yung ganun. Na nadidiminish, ika nga, namamaliit yung kanyang katungkulan. Ika nga, baka merong ibang mga tao na nakarinig niyan, hindi na rin siya igalang. Dahil nga, binabastos-bastos na, nilalapastangan lang ng ganun. Kaya nasa karapatan po ng Diyos yun. Dahil ang Diyos naman ang lumikha sa tao. Tayong mga tao, hindi naman po tayo ang lumikha sa ating kapwa-tao. Kaya bawal nating patayin. Ngayon, kung inutusan tayo ng Diyos, na gaya ng una, para patayin ang ating kapwa sa mabuting layunin, para ang tao'y hindi na magkasala pa sa Diyos, yun ay susundin lang natin, pero hindi mabibilang na kasalanan. Tulad ng naging kautusan noon sa mga Israelita. Sana po naunawaan natin yan. Miss... Opo. Ano ba ito? Ng Parada. Okay. Valenzuela. Sige. Yung mga further na paliwanag po dyan, siguro kung gusto nyo mag-follow up question kasi in relation sa kasalukuyang sitwasyon natin ngayon, bakit outright hindi na ginagawa? Pwede natin sagutin yan kung inyong itatanong. Nung pumarito si Kristo, iba na ho yung kanyang mensahe ng pagmamahal. Kaugnay ng pagmamahal, pakinggan natin muli itong si Brother Bethuel. Nais kitang makapiling, yan po ang kanyang kasunod na awit. Kapayapaan pong muli sa mga sumusubaybay sa programang Ang Sagot ng Biblia. May mga oras talaga na makakaramdam tayo ng pagod sa maraming bagay. Pagod magmahal, pagod magtiwala, pagod mabigo. Tapos, iniisip pa nating wala nang nakakakita sa iyo. Pero sa lahat ng mga ito, mahalaga na alalahanin natin na may Diyos na kailanman ay hindi tumigil sa pagmamasid at paghihintay sa iyo. Sana sa pamamagitan ng likhawit na ito ay maramdaman mo ang pagtawag niya para bumalik at magpahinga ka sa kanyang piling. Ito po ang likhawit na pinamagatang Nais Kitang Makapiling. Dito sa aking kinalalagyan, ikaw ang lagi kong pinagmamasdan. Lahat ng iyong ginagawa ay aking nalalaman, pati ang iyong nararamdaman. Di may kukubli sa aking pananaw, lakasan mo ang iyong kalooban. Ako sa'yo'y
nagbabantay. Hanggang kailan ako sa'yo'y maghihintay? Hanggang kailan manghihina ang iyong kalooban? Hanggang kailan kukubli ang iyong nararamdaman? Hanggang kailan, oh hanggang kailan? Sa bawat araw na nagdaraan, dama mo ba ang tunay na kaligayahan? Sapat na bang naranasan upang ako'y iyong kalimutan? Batid kung hindi yan ang tunay mong kagustuhan, at nang hihina lamang ang iyong kalooban, ako'y narito naghihintay. Hanggang kailan ako sa'yo'y maghihintay? Hanggang kailan manghihina ang iyong kalooban? Hanggang kailan kukubli ang iyong nararamdaman? Hanggang kailan, oh hanggang kailan? Narito ang aking bisig, naghihintay na iyong yakapin. Ang pagbabalik mo sa aking piling, malugod kong tatanggapin. Ang nakaraan ay limutin, ang bukas ay tanawin. Magbigay lugod ka, nais kitang makapiling. Hanggang kailan ako sa'yo'y maghihintay? Hanggang kailan manghihina ang iyong kalooban? Hanggang kailan ikukubli ang iyong nararamdaman? Hanggang kailan, oh hanggang kailan? Hanggang kailan ako sa'yo'y maghihintay? Hanggang kailan manghihina ang iyong kalooban? Hanggang kailan ikukubli ang iyong nararamdaman? Hanggang kailan, oh hanggang kailan? Nais kitang makapiling, nais kitang makapiling. Thank you, brother, sa inyong napakagandang awitin. So, next question ho. Kaugnay ng pagmamahal. Ayan. Kaugnay in relation to yung konsepto tungkol sa pagmamahal ng Diyos. Pakinggan natin, panoorin si Noel Aborquez ng Baliwag, Bulacan. Ang katanungan ko lang po, kung ang Diyos ay pag-ibig at po binibigyan ng problema ang mga tao. Huwag po kayong mag-alinlangan na talagang ang Diyos ay pag-ibig. Dahil yan ang katotohanan. Bukod sa yan ay nasusulat sa Biblia, talaga namang walang tao na hindi minamahal ng Diyos. Ngayon, hindi po ang Diyos ang nagbibigay ng problema sa tao. Yun pong pagkakaroon natin ng problema sa ating buhay, sa mundong ito, yan po'y natural
sa ating buhay. Opo. Talagang yan po'y nangyayari, pero hindi natin pwedeng isisi sa Diyos at hindi pwedeng sabihin, mukhang hindi ako mahal ng Diyos, Opo. kapatid na Gabriel, kasi ang dami kong problema. Yun po diretsong pangungusap, maling konsepto na ng pag-ibig ng Diyos, yung pagkaunawa natin sa Kanya. We cannot correlate yung pagmamahal ng Diyos sa pagkakaroon natin ng problema na para bagang dumedepende ang kawalan ng problema sa pagiging tunay na nagmamahal ng Diyos. Hindi po ganun dapat mga kaibigan. At maipapaliwanag po ng Biblia. Ano po? Opo. Unang-una, bakit ba maraming problema? Hindi lang naman tayo, marami. Lahat ng tao. Paliwanag ng Biblia. Ito po sa Job 14 at 1. Taong ipinanganak ng babae ay sa kaunting araw at lipos ng kabagabagan. No, yan. Kaya, bagong panganak pa lang, umiiyak na. Opo. Kasi, problema. Kasama na siya. Kasama na siya sa human race. Yun yung mankind. Kasama na siya doon. So, kasama na siya na kailangan pag lumaki siya, susustinan niya ang kanyang buhay, kailangan mag-aral, kailangan magtrabaho. Oo, pero dahil sa wala pa siyang alam, bata, sanggol pa nga ang alam pa lang umiyak, binigyan siya ng magulang, hindi lang nanay, meron pang tatay, di wala na siyang problema. Yun, doon lang mapapansin natin, mahal talaga tayo ng Diyos. Dahil merong ibinigay na kasangkapan para lumaki tayo. Opo. Ngayon, nagdidesisyon na tayo. Kung minsan, mga desisyon natin, dahil malaki na tayo, sabi nung anak, malaki na ako. Di ba? Kung minsan, di nasusunod sa magulang. Yun. Kung minsan, yun ang nagiging dahilan ng pagkapahamak. Kasalanan ba ng Diyos yun, kapatid na Gabriel? Siyempre, hindi. At inaari pang problema. Kumbaga, yan. Nagamit nyo na rin lang yung ehemplong yan. Sabi, ito yung mga magulang mo para nandyan, para gabayin mo. Ngayon, pag hindi mo sinunod, nagka-problema ka, hindi kasalanan ng magulang mo at sasabihin mo, hindi ka mahal ng mga magulang mo. At lalo namang wag mong sabihin mukhang hindi ka mahal ng Diyos. Yeah, exactly. Nangyayari sa buhay natin. Again, it's a misconception about God's love. God's love is hindi matatawaran. Opo. Hindi pwedeng questionin. Unquestionable ang pag-ibig ng Diyos. Pero to associate it, yung nangyayaring hindi maganda sa buhay natin, kawalan ng pagmamahal ng Diyos, diretso pangungusap, hindi po yun ang turo ng Biblia. Kasi minsan, ang pagpalo ng Diyos, nauuri. Kahit nga sa magulang, ang pagpalo ng magulang sa atin, pwedeng i-associate din sa pagmamahal sa atin. Ayaw na tayong konsintihin. Sa hindi tama. Sa hindi tama, di ba? Spare the rod, spoil the child sa kawikaan. Pag inuurong mo ang pamalo, parang kinukonsinti mo ang bata, di ba? Sabi, mahal mo, ayaw, kaya pinaparusahan mo, ayaw magkamali. Pagmamahal mo yun sa kanya, kaibigan. Kaya mahal po tayo ng Diyos, huwag tayong mag-aalinlangan. Yung mga problema po natin, bahagi po yan ng ating buhay sa mundo. Hindi dahil sa hindi tayo mahal ng ating Panginoon. Manapa, bago po tayo magkaroon ng sapat na isip, nagpaalala na ang Diyos. Nung una pa, basahin natin. Dahil ito sa Juan naman, di sa 1:33, ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian. Ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanglibutan. Yan. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Sinasabihan tayo, hindi tayo makakaiwas dahil nandito tayo sa mundo. Sa sanlibutan, meron tayong kapigatian. Sigurado yan. Kaya sa iba't ibang anyo, sa iba't ibang paraan, makakaranas tayo ng kapigatian. Pero sabi ng Panginoon, lakasan nyo loob nyo. Aking dinaig ang sanlibutan. Kasi pumarito siya mahirap yung kanyang naranasan. Di ba? Pero, sabi niya, nadaig ko ang sanlibutan. Laksan nyo lang loob nyo. Kaya nyo rin yan. Kung dadamahin natin yung mga salitang yun ng Panginoon, salita lang ba yun, kapatid na Gabriel? Hindi po. Kasi, nagsiset siya na example. Ako nga itong Diyos na nagkatawang tao. Nakaranas ako ng problema, ng kapigatian So, it's a given. He is God and yet He experienced problems. Nung nagkatawang tao siya,
tayo pa kaya mga tao. So hindi yun kawalan ng pagmamahal ng Diyos sa atin. It's a reality. Yung sabi nga, Opo. natural. Likas yan sa buhay natin at hindi po natin dapat nga na i-relate sa pag-ibig ng Diyos yung pagkakaroon ng problema sa buhay natin. Kaya sa ating kaibigan, pag nagkakaproblema po ba kayo, huwag niyong iisipin hindi kayo mahal ng Diyos. Ang pagkakaroon ng problema, yan ay katotohanan, natural sa buhay nating tao sa mundong ito. Ang napakahalaga sa lahat, tayo po ay nananatili kahit na marami tayong problema, sinusunod pa rin natin kung ano ang kalooban ng Diyos. At ang Diyos ang tutulong sa atin para makalampas tayo. Parang nung tayo ipanganak sa mundong ito, sinong mag-iisip na mabubuhay tayo? Pero nagbigay siya ng ating magulang para gabayan tayo hanggang sa tayo magsilaki. At gusto tayong gabayan ng Diyos hanggang sa dulo ng ating buhay. Huwag po nating pag-alinlanganan ang kanyang pagmamahal sa atin dahil lamang sa mga problemang ating nararanasan, kundi lakasan lang po natin ang ating loob. Magtatagumpay tayo sa anumang problema na ating pinagdadaanan. Manatili tayo na nagtitiwala sa Diyos at sumusunod sa kanyang mga kalooban. Maraming salamat po, kapatid na Yusel. Opo. At tayo po nasa tail end na muli ng ating pagtatangal na ito ng ating programa. At dahil sa bagay na ito, tayo po ay mag-uukol ng ating pagpapasalamat sa Diyos sa ating naipsagawa sa pagkakataong ito. Kalaki po ang panalangin ng pamamagitan ukol sa ating mga kapatid at maging sa inyo na aming mga taga-subaybay. Sa pangunguna po ng ating isa sa mga elder ng iglesia, ang atin pong kapatid na George Carino, MK Gabriel. Maraming salamat po. Tayo po'y mananalangin. Aba, Panginoon namin Diyos. Ama namin Diyos. Kibuti mo sa amin, lalo na sa mga nagkapalad na makapakinig, makapanood sa palatuntunan ito. Opo. Lubusin mo sana ang kanilang mga kapalaran sa pamamagitan ng lalong pagtatanim ng mga butil ng salita na kanilang napanood at napakinggan sa araw na ito. Opo. Ito'y lumika sa kanila ng pagkakilala, wastong pananampalataya sa iyo upang sila ay mapasama, madagdag sa iyong iglesyang itinayo dito sa lupa upang iligtas sa mga darating na panahon, upang iligtas mula sa pagkapahamak na itinakda mo sa sugo o sa panig ng kadiliman na doon mo tiyak na ilalayo kaming mga magkakapatid. Amen. Alalahanin mo rin ang mga nasa pagdadalamhati. Opo. Sila na dinadalaw ng iba't ibang mga suliranin, mga kalungkutan, mga naulila ng mga mahal nila sa buhay. Opo. Mga nagkakaroon ng karamdaman, mga sakit, mga suliraning pinansyal, maging yung mga dinalaw ng iba't ibang mga kalamidad, gaya ng lindol, tsunami, mga pagbabaha sa iba't ibang dako na nakalikha ng maraming kalungkutan at panambitan sa puso ng mga tao. Lobin mong isugos sa kanila ang banal mong espiritu. Alawin mo sila ng iyong mga salita. Bigyan mo sila ng pag-asa na ang lahat ng ito ay kinakailangan mangyari, ngunit may bukas na naghihintay para sa kanila. Tuloy ang buhay sapagkat ikaw ay nagtakda ng panahong ito'y mangyayari at itinakda mo rin na sila ay makapakinig ng iyong mga aral, makabahagi sa Ebanghelyo upang sila ay mapabilang nga sa magkalipunan ng o pangkat na iyong tiyak na ililigtas sa mundo ito. Amen. Manamin, sila nga na kasalukuyang nasa mga gayong kalagayan, mga may karamdaman, hatdan mo sila ng kagalingan, Opo. mga suliranin na tila napalulog mo ang marami, bigyan mo ng katugunan ng kanilang mga hiling. Opo. Loobin mo sana na masumpungan nila ang lahat ng ito. At kung mapaginhawa ang kanilang mga buhay, huwag makalimot na sa susunod na pagkakataon ay maglakip muli ang aming mga tinig. Isang damdamin kami lalapit sa iyo at dadalangin, bibigkasin ang iyong pangalan at may pagpapasalamat na nagsasabing, luwalhatiin ka, O Diyos, Opo.
sa buong panahon ng aming mga buhay. Amen. Kami nagkakatiwala ng lubos na dinirinig mo ang dalangin ito at ang pagpapala ay patatagusin mo hanggang doon sa mga kinakasangkapang nagtataguyod nito Opo. sa pangungunan ng aming MPHL at mga nasa likod ng kamera sa makatwidang MHC Media at iba pa na nagtitiyak ng katuparan at patuloy na pagtatanghal nito sa impapawid o sa maging sa social media. Amen. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa ngalan mong Kristo Jesus, aming Diyos at aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig sa inyong mga lingkod sa palatuntunan ito. Inaanyayahan namin kayong muli next week or till our next episode. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel. Kapatid na Yusian. Ang panalangin po namin magkakapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay Kapwa nawa tayo, bantayan ng Panginoon sa ating paghihiwalay. Bispa.